tatlong barkong pandigma na nakatalaga sa Palawan ang may utos na pigilan ang mga dayuhang barko sa pagsasagawa ng mga iligal na aktibidad sa West Philippine Sea tulad ng pangongolekta ng mga corals. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na isang source na nag-deploy umano ang Pilipinas ng isa pang barkong pandigma sa West Philippine Sea upang palakasin ang presensya nito dahil umano sa agresibong paglusob ng mga sasakyang pandagat ng China. Sinabi sa report na nagpahayag umano ang Western Command na tatlong barkong pandigma na nakatalaga sa Palawan ang may utos na pigilan ang mga dayuhang barko sa pagsasagawa ng mga iligal na aktibidad sa West Philippine Sea tulad ng pangongolekta ng mga corals at iba pang yamang dagat. Binigyan diin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang pangangailangang magpakita ng malakas na presensya ng hukbong dagat sa West Philippine Sea. Sinabi ni Brawner na wala umanong bagong Chinese reclamation activities sa lugar, ngunit dosi-dosi ng Chinese militia bisil ang nananatili sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Anya, ang mga sea patrol ay pupunan ng area reconnaissance flight. Sinabi ni Brawner na kailangan umano mamuhunan ng isang archipelagic na bansa tulad ng Pilipinas sa pag-upgrade at pagpapalakas ng mga ari-arian ng naval at air defense nito upang maprotektahan ang malawak na teritoryo nito. Ang pag-upgrade ng Air Force at mga panlabas na kakayahan sa pagtatanggol ng Navy ay kasama ang pagkuha ng mas advanced na mga jet fighters at iba pang mga air asset na kailangan upang magpatrol kasama ang mga sasakyang pandagat. Nangangahulugan ito na ang mga pagsisikap sa pagtatanggol ay nakatuon sa ngayon sa pagtatanggol sa exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi lamang sa mga baseline o baybahin ng bansa. Ang refocus ay katulad ng diskarte sa pagtatanggol ng US, pasulong na pagtatanggol kung saan ang mga banta ay naglalaman o tinataboy hanggat maaari. Ang China, Pilipinas at ilang iba pang littoral state ay may magkakapatong na claim sa mainit na pinagtatalo ng lugar. Plano rin umano ng militar na i-upgrade ang mga installation nito sa mga isla ng Pag-asa, Ayungin Shoal, Risa Reef at sa iba pang mga isla sa pamamagitan ng pag-set up ng mga digital network at iba pang sistema ng komunikasyon. Pinaplano ng Philippine Army na kunin ang Indian-made BrahMos cruise missile system na gagamitin nito para ipagtanggol ang mga baybayin ng bansa kasama ang Philippine Marine Corps. Sa sandaling maprobahan at mapondohan ang panukala sa pagkuha ng PA para sa BrahMos cruise missile system, sinabi ng hepe ng AFP na gagamitin ito para sa mga misyon sa pagtatanggol sa baybayin. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang BrahMos cruise missile ay maaaring ilunsad mula sa isang bangka, sasakyang panghimpapawid, submarino o lupa at may pinakamataas na bilis na humigit kumulang Mach 2.8 at may kakayahang magdala ng mga warhead na tumitimbang ng 200 hanggang 300 kilo.
Ayon naman sa ibang mga balita, pinuri umano ng Assistant Secretary of Defense na si Lindsey Ford ang ginawang aksyon ng Pilipinas at muli niyang pinagtibay ang security commitment ng Washington sa Manila. Sinabi niya sa US Congress ng Defense Department ay napakalinaw tungkol sa kanilang mga pangako sa Pilipinas at naninindigan si Ford sa isang armadong pag-atake laban sa Armed Forces of the Philippines. Mga public BS aircraft ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Nireject naman ang Chinese Coast Guard ang inilabas ng pahayag ng Pilipinas tungkol sa pangyayari sa Scarborough. Ito ay matapos iniulat na hindi bababa sa 6 na bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng mga joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang hukbong dagat ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pagsasalita sa sideline na Mutual Defense Board meeting sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na maraming bansa ang interesado sa idea na magsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea, na kung saan mas pinaigting ng China ang mga ginagawa nitong panggigipit sa mga barko ng Pilipinas na una ng tinalakay ng Estados Unidos, Japan at Australia ang nasabing konsepto sa mga Philippine Defense Official kasunod ng paglala ng ginagawang iligal na panghihimasok ng China. Ngunit sinabi ni Browner ng Germany, Canada at France ay bukas din sa joint patrol sa West Philippine Sea. Sinabi ni Browner ng mga joint patrol ay nasa kanilang plano at sa ngayon sila ay nasa proseso ng pakikipagtulungan sa ibang mga bansa at ang mga warship ng Japan, US at Australia ay patuloy na nagsasagawa ng freedom of navigation sa South China Sea na kung saan direktang sumusuway sa kagustuhan ng China. Noong 2021, isang German Navy destroyer ang nagpatrolya sa South China Sea at sinabi ng Foreign Minister ng Berlin na ang hakbang na ito ay naglalayon na tulungan ang mga bansa sa Asia Pacific region na mapanatili ang rules-based na international order. Sinabi ni Browner na suportado rin ng Canada at France ang idea ng joint patrol sa West Philippine Sea. Noong nakaraang araw, ayon sa pahayag ng mga Pinoy na mangingisda, binomba umano ng Chinese Coast Guard vessel 31101 ng water cannon ang kanilang fishing boat malapit sa Scarborough Shoal habang sila ay nangingisda sa lugar.